ACT Teachers Party List Representative na si Franz Castro posibleng mahaharap sa patong-patong na reklamo matapos nga na ipakulong ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Matapos nga na madiskubre ng veteranong abogado at dating legal counsel na si Attorney Salvador Panelo na iligal ang ginawa nitong si Franz Castro na i-cite contempt ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez. Tiniyak nga ni Attorney Salvador Panelo na labag sa batas ang pagpapakulong sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez dahil lang sa kanilang paniniwalang nauudot lang ang pagpapatuloy ng Quadcom hearing patungkol sa confidential fund ng DepEd at OVP. Tiniyak naman ni Attorney Panelo na hindi totoo ang sinasabi ni Franz Castro na naudlot lang ang kanilang Quadcom hearing dahil kung totoong naudlot ang kanilang hearing, bakit daw nasa kanila ang papel ng Department of Education at ng Office of the Vice President? Dahil nga sa pahayag na ito ni Attorney Salvador Panelo ay madami sa ating mga kababayan ang nagsasabing dito ka lang sa Pilipinas makakakita ng isang convicted criminal na nakakapagpakulong ng isang respetadong abogado. Heto at ating panoorin ang buong video na kung saan binanatan ng veteranong abogado at dating legal counsel na si Attorney Salvador Panelo si Franz Castro matapos nga na ipakulong ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez. Lopez, yung Chief of Staff niya, sumulat, hingaw naging batayan ng kanyang pagkakulong. Kasi sinasabi niya na kung maaari lang, sabi niya sa Commission on Audit, yung pong subpina na hinihingi sa inyo yung mga audit reports kaugnay sa gastos namin ng confidential funds sa opisina ng Vice Presidente ng 22-23 ay huwag niyo munang ibigay. Kasi iniimbestigahan pa ninyo yung aming non-compliance na sinasabi nyo. Kasi kailangan kasi pag meron kayong gagastusin na pera na galing sa gobyerno, na galing sa ating mga taxpayer, kailangan ipaliwanag mo yon kung paano mo ginastos at saan mo ginastos, at kailangan meron kang mga resibo o sertifikasyon na yun ay ginugol mo para doon sa layunin na talagang para doon yung gagastusin mo. At apparently sa paliwanag ni Inday Sara, merong mga certification na manggagaling sa mga liblib na po malalayo, kaya wala naman siyang access doon. Siyempre may access doon yung mga in charge kaya inaayos yun ngayon para kung anumang pagkukulang ibibigay. O yun yung pinakapunto, that's the whole point of the letter, na sinasabi nilang that letter is an undue interference. Yun daw ay hindi tamang pakikialam sa kanilang kapangyarihan na mag-imbestiga ng confidential funds in aid of legislation. Kaya kahit anong paliwanag ni Attorney Laika, na napaka, alam niyo kung nanood kayo kay Attorney Laika, ako napanood ko she was the epitome ng decorum. Napaka-formal, kalmadong sumagot, direct to the point, hindi siya evasive. Talagang nandun lang ang paggalang niya. Tsaka abogado siya, alam niya kung anong dapat niyang sabihin, kung ano ang obligasyon ng isang abogado. Kasi officer of the court ho yun. Alam niyo kami mga abogado, hindi ho kami basta naglalabas ng mga salita na hindi namin muna iniisip kung kami ba'y nasa tama o nasa regla ng code of conduct ng mga abogado. Kaya napaka mahinahon ang kanyang sagot. Wasto ang kanyang sagot. Walang kulang. Eksakto. Pinapaliwanag niya dahil nagagalit sa kanya yung convicted na kongresista. Yan ang problema, yung convicted na dapat maikulong, kaya lang nag-file ng motion for reconsideration o nag-pending appeal siya, nag-file ng appeal. Siya ang nagpakulong doon sa inosente, walang kaso. Itong nagpakulong sa kanya, motion to cite her in contempt. Siya ang dinimanda ng isang krimen ng kidnapping or child exploitation. Basta na-convict siya doon. Kaya lang nag-file ng appeal. Pero the irony of it, siya ang nagpakulong doon sa inosente na walang kaalam-alam, walang kamalay-malay, hindi naman akusado ng isang krimen. Ang naging kasalanan niya, sangayon sa kanila, sumulat ka at hinahadlangan mo ang aming investigasyon dito. O, tingnan natin, pag-aralan natin kung talagang may paghahadlang. If there is an undue interference as claimed by the movement, as claimed by the entire committee that approved the motion to cite her in contempt. Pag sinabi mo kasi may undue interference, yung trabaho ng Kongreso na mag-imbestiga ay mahihinto, hindi matutuloy. Undue interference presupposes that the investigation in the committee will stop
will be derailed, will not move on because you interfered eh. Nakialam ka, kaya nasira yung diskarte nila. Yun ang ibig sabihin ng undue interference. O, ito ngayon. Sa aking pong pananaw, yung rason na siya ay kinulong, tonight in contempt of court, ay mali, improper, misplaced, at saka napaka-flimsy. Bakit kanyo? Tingnan natin kung may undue interference. Tanong, yung, kasi sinumpina, di ba? Sinumpina yung mga ilang audit reports sa mga dokumento na galing sa Office of the President na sinumite sa Ombudsman. And on the basis of that, pinag-aralan ng Ombudsman, ng Commission on Audit at sinabi, oh, may kulang kayo dito. Kaya i-disapprove namin to hanggat hindi niyo binibigay sa amin yung mga tamang dokumentong hinahanap namin. O kaya, yun o ang sitwasyon nung pinasumpina ng Quad Committee yung mga dokumento. O, ang tanong, nasaan ang interference, undue interference? Magkakaroon lang ng undue interference kung yung Commission on Audit dahil sa sulat ni Laika Lopez ay hindi nagbigay, hindi sumunod, hindi nag-comply sa subpoena to give the Quadcom the necessary, demanded, required documents. Hindi ho ba sumunod? Ang tanong natin, hindi ba sumunod ang Commission on Audit doon sa subpoena? Sumunod ho eh. Pinadala pa rin nila yung mga dokumento, yung audit reports. So nasaan yung paghahadlang? Kasi kung totoong paghahadlang yun, di sana tagumpay. Nagkaroon ng block. Na-block mo eh. Hindi. Sumunod eh. Sumunod ang Commission on Audit. Tanong dito naman sa Quad Committee. Merong undue interference kung yung Quad Committee hindi sinunod ang subpoena niya at wala silang nahawakang dokumento. Eh meron no eh. Dumating. O sana, nasaan ang undue interference? So the basis for the citation of contempt does not appear, does not exist. Walang batayan kasi walang pakikialam ang ginawa ng Attorney Laika Lopez. Gaya ng paliwanag niya, hindi po yung akin naman eh. Nakikiusap lamang po kami. Paggalang lang naman. Bakit? Kasi, sabi niya, baka o isang posibleng paglabag doon sa prinsipyo ng paghihiwalay ng kapangyarihan ng mga sangay ng gobyerno. It could be a potential violation of the principle of separation of powers. Sapagkat po sa saligang batas, yung mga sangay ng gobyerno, may kanya-kanyang kapangyarihan. Executive, enforce the law, implement the law. Legislative, pass the law. Gumawa ng batas. Ang magpapatupad ng executive. Pag nagkaroon ng diferensya, kung mali o tama ang enforcement o tama o mali ang pagbasa ng batas, yun ang trabaho ng Korte Suprema. Doon siya makikialam. At kung ano sabihin niya, yun ang tama. Mali man o tama, dahil siya ang may kapangyarihan na binigay ng salitang batas. Siya magsasabi, mali ka, eto ang batas. Sundin mo yan. Kung hindi, kulong ka namin. O tanggalin ka namin. O, yun ho ang sinasabi ni Laika. Kasi, bakit kanyo? Hindi niya masyadong may paliwanag yun, pero ako magpapaliwanag. Ang mahirap po kasi, kahit anong paliwanag ni Laika, hindi naman yung mga abogado kasi yung mga nandun eh. Yan ang problema, kaya wala sila sa the same page. But let me explain in the layman's language. Under the Constitution, ang Commission on Audit ay merong kapangyarihan exclusive, eksklusibo to the exclusion of others. Walang ibang makikialam sa kanila. Ang kapangyarihan nila na mag-examine, mag-audit, mag-settle ng lahat ng accounts, ng lahat ng revenues, lahat ng public funds ng gobyerno, lahat ng mga sangay ng gobyerno, kasama na lahat ng korporasyon na kontrolado o pag-aari ng gobyerno. That is very clear under Article, if I'm not mistaken, Article 2, Section 5 of Paragraph 2 of the Constitution. Very clear. The Commission on Audit has the power to examine, audit, settle all accounts, revenues of the government and all its instrumentalities, including corporations owned and controlled by it and others. Basta merong tatak ng gobyerno yan. Sila mag-examine kung tama, if proper or legal ang disbursement mo. Kami yun, Commission on Audit sa amin yun. Wala kayong pakialam sa amin yan. Ang aming not only the power, not only the authority, but also the duty. Tungkulin po nila yun. Kaya yung Kongreso, wala akong pakialam dapat dyan na mag-imbestiga kaugnay sa mga expenses na yan. Ang what they can do is to investigate in aid of legislation. Meaning, kung may problema yung batas sa pagpapatupad ng legality or propriety or impropriety ng disbursement of funds, titingnan nila yun. Kaya sila mag-iimbestiga para makasilip sila. Kulang itong provision ng batas na ito, kaya nakakalusot eh. Tayo, sulong tayo ng batas, ipasa natin. Yun ang trabaho nila. Kaya talagang wala silang kapangyarihan dapat eh. Kaya ang ginagawa nila, yung trabaho ng Commission on Audit, inassume nila. They took over the investigative power, duty, and authority of the Commission on Audit. Yun ho ang mali nila. Kaya, yung citation of contempt, mali. Mali yung reason eh.
Gaya ng pinakita ko na walang undue interference. Kasi natuloy yung investigation nila. Kung hindi natuloy, wala silang natanggap ng mga dokumento na gagamitin nila para tanungin ka. O, ayun ang interference. O, ngayon, ito. Yung Ali, si Laika Lopez, nag-apologize. Oh, ma'am, sorry po. Ako po yung nag-apologize. Humingi po ako ng paumanin. Kung kayo man ay nasaktan, nasa tingin nyo, ako yung nakialam sa inyong kapangyarihan. Hindi po, ako lang po, nakiusap na kumari, tingnan nilang mabuti, baka merong paglabag na magaganap. Isa pa, ito malaga. Isa pa, pag kasi binigay nyo yung mga hinihingi at iimbestigahan kayo na parang kayo ay akusado sa isang krimen, na hindi pa naman nga final, hindi pa kompleto ang investigasyon, hindi pa alam kung meron nga kayong kasalanan na wala, ay iimbestigahan nyo na, aakusahan nyo na. Anong ginagawa mo ngayon? You are depriving that person, your investigation in aid of legislation, of her rights to due process. Ano ibig sabihin ng due process? It hears before it condemns. Kailangan pakinggan mo muna bago mo ko ikondena o bago mo ko akusahan. Ay hindi Hindi pa nga tapos yung investigation sa Commission on Audit There is no final, complete, definitive conclusion on the investigation of whether or not the Office of the Vice President has complied with the requirements dictated by law para ma-justify yung mga gastos. Yan ang klaro. Eh makikita nyo, wala. Walang basis. Okay. Humingi ng paumanin. Pero itong convicted na Solon, na pending ang appeal niya, tinatanggap ko yung paghingi mo ng apology. Pero, sabi niya, binayolate mo yung rules namin undue interference ito sabi niya. And this is, ito pa, mali pa grammar. Isa pa ito one of the reasons, may S. Yung with regard, walang S. Kaya, mali yung with regards. Ito naman, one of the reason, isa sa mga dahilan. Kaya nga, one. Kaya dapat reasons plural. Mali ka nga anyway. So, walang batayan. Pero, tinanggap niya yung paumanin. Tinanggap niya na nga yung apology. Pero tinuloy niya pa rin ang motion to cite her in contempt. At ito namang mga miyembro na hindi rin mga abogado, isa lang abogado, pero mukhang hindi rin siya interesado, tinuloy nila, kinulong. So, madalit sabi, dahil mabait naman ito, alam niyo ito si Laika Lopez, she's a frail woman, a sweet woman, pretty, na tahimik, kalmado, kitang-kita niya naman, well-dressed, masunurin, manggalangin, respetado yan, gaya nga sinabi ko sa inyo, ang angkan ng mga Lopez sa Davao ay mabuti ang reputasyon. Ang tatay niya dating piskal na naging judge, si Jose Lopez, Joe Lopez, na siya namang naging fraternity brother ko sa UP Sigma Rho fraternity. Yan ang pamilya niya na mga nag-i-entertain sa akin bago ko nakilala si Mayor Duterte at the time. Yan ang mga nauna kong kaibigan. At siyang si Laika Lopez, ang tatay niyang Joe Lopez na piskal na dating judge, ay may kapatid na sikat din sa Davao. Yumaon pa rin yung mga kapatid. Si Elias Lopez naman yun, mayor ng Davao. Nasang-ayon sa history ng Davao, ang pinakamagaling na abogado ay si Duterte. Pero ang pangalawang magaling na abogado ay si Mayor Elias Lopez. Galing sa magandang reputasyon. She is a respected member of the Philippine Bar, of the Integrated Bar of the Philippines. Walang bahid, walang demanda, walang disciplinary action, malinis ang record. Kaya nung siya ay pinatawan ng pagkakulong ng 5 araw doon sa detention facility, wala siya magawa. Sumunod, mabait Nagpaya ng motion for reconsideration verbally, denied. Sabi sa kanya, mag-file ka na lang ng motion for reconsideration in writing. O madaling sabi, siya yung mga abogado niya, nag-file ng motion for reconsideration noong Huwebes. Kasi Miyerkules susi siya in contempt. Kaya Huwebes, pinail na nila yun. Para hindi matuloy yung pagkakulong niya. O, pero ano nangyari? Tingnan nyo ang kawalang yan. Alam nyo, ayaw kong gumamit sana ng term na kawalang yan, pero hindi ko pwedeng hindi. Merong motion for reconsideration. Hindi pa nare-resolve. O baka biglang nilang in-resolve. Baka biglang bukas, mapakita may resolution kami bago pa. But anyway, kung meron mang resolution dapat, pinakita niya na kaya Attorney Lopez, Micah. Wala namang pinapakita. So habang pending yung motion for reconsideration, sa gitna ng gabi, hating gabi, in the dead of the night, in an ungodly hour of 12 midnight, binuksan ang pinto. Nilusob yung kanyang kwarto, yung kanyang privacy. Siyam na tao, naka-uniforming pulis, hindi naka-uniforme, empleyado, basta siyam sila lahat, babae at lalaki. At pilit na pinabasa sa kanya yung order na bago ng Quadco, mas sinasabing, ililipat ka namin ngayon. Di siyempre, abogado ito At teka muna may karapatan ako bilang detainee. Hindi nyo basta ako, bakit naman ngayong this oras ng gabi, papasok kayo rito? Kasi, nakakapasok po sila kasi detention center. Kung detention, di ang lock niya nasa labas, hindi sa loob. So, free sila na, buksan nila anytime they want. Kaya sila nakapasok. Kaya sabi niya, I need my lawyer. Kailangan ko ng abogado ko.
kailangan may abogado ako dito. Lumabas kayo. Hindi ko, kailangan naman. Hindi, lumabas kayo. Madala, nandali sa amin, nagagalit na siya. She was asserting her right. Somehow, nakalabas. So paglabas sa paglabas, ang ginawa niya, kinuha niya yung double deck. Ay, mabigat yung double deck. Itong si Atty. Laika Lopez, maliit na babae lang to eh. Tinulak niya. Kumbaga, trinangkahan niya, blinak niya yung pinto ng detention room niya para hindi makapasok. Divide mo, sirahin mo. At tinawagan niya na yun si Inday Sara. So madali sabi, anong klaseng galaw ito ng Quadcom Committee o ng chair? Chair, itong si Chua. Bakit ka nag-order na i-transfer mo, ilipat mo? Bakit? Panganib ba sa seguridad si Laika Lopez? Kriminal ba ito na ililipat mo sa detention center ng mga kriminal? Na mga pinag-iinalaang kriminal na mayroong mga kaso naghihintay na lang ng kanilang either absuelto or conviction? Bakit ililipat mo? At kung ililipat mo naman yan, unang-una, dapat pinag-usapan niyo yan. Meron kayong formal discussion. Kailangan yan may transcript. Nag-usap-usap kayo, nagbotohan kayo. Nasaan yan? Pangalawa, even assuming na nag-usap-usap kayo, bakit naman this oras ng gabi? Anong plano nyo? Gusto nyo patayin? Gusto nyo kidnapin? Bakit this oras ng gabi? Nang wala makakakita? Nag-iisa lang yung babae. O sige, kahit nasa ang angulo nyo tingnan, gusto ko man kayo ipagtanggol, tinamaan ng magaling, hindi ko magawa sapagkat maling-mali ang ginawa nyo. Sabi ko nga sa artikulo, basahin nyo bukas. This is an abuse of power. Abuse of authority. If it is a discretion, it is a grave abuse of discretion amounting to lack or in excess of jurisdiction. Ano pa? This is an assault to the dignity of that person. Talagang giniba mo yung dignidad ng tao ito. Kaya anong nangyari kay Laika Lopez? Nung dumating kasi tinawagan niya si Inday Sara. Nung tinawagan niya, iyak ng iyak, humagulo, nakita natin yung lahat yan. Na video eh. She was hysterical, she was inconsolable. Hindi mo na nga maintindihan ang sinasabi niya, sabi ni Inday Sara. Kaya siya, kasi yung si Inday Sara nandun sa kabilang building, sa opisina ng kanyang kapatid na si Congressman Pulong. Dahil gusto niya sana samahan sa detention room. Pero sabi naman ng House, labag daw sa rules nila, kailangan daw next of kin, kamag-anak. Wala naman yung nanay niya rito. Wala naman yung mga kamag-anak niya. Bakit di pwede yung next of kin yung boss? Yun ang tatay yung next of kin. Pati sintido ko mo, wala kayo eh. So finally, nag-decide si Inday Sara, pumunta ron, naglakad. Ayaw pa siya papasukin. Kailangan pa humingi siya ng permiso, naghintay pa siya. Wala sabi, nakapasok. Pero pinagpipilitan pa rin nila na kunin, pwersahan, ilipat sa correctional for women sa Mandaluyong para umunting lupa. Madali sabi, ayaw pumayag. Inday Sara. Meanwhile, siyempre takot na itong si Atty. Laika. Kaya wag ko kayong maniniwala, I understand nagtitrending na drama lang daw itong ginawa. Hindi yung drama ito. Katunayan, galing ako 2 araw na ako pumunta sa ospital at nakita ko sa mata ko. Nakita ko kung ano ang sitwasyon. Nakita kong kausap ng doktor, ini-examine siya at narinig ko rin ang mga sinasabi ng doktor at tinanong ko rin. Dahil itong Quad Committee, nagpipilit na naman na umaten siya bukas. Pagkatapos siyang mahimatay doon, nagsusuka siya roon, nahimatay na nga. Dinala na sa veterans, nilipat sa St. Luke's, binalik sa veterans. Nakahandusay. Ay gusto pang pa-reportin at kinakailangan daw nilang medical findings. Hindi nga pa pwede. Nakahiga, nakaswero. Tinama. Yan. Paano kayo gagalangin kayong mga nandyan sa Kongreso pag ganyan ang asal ninyo? Hindi po ba? Pagkatapos, magagalit kayo na si Inday Sara na kinakalinga lamang yung kanyang sinasakupan. Maliban pa sa sinisira nyo siya, sinisiraan nyo na nga siya. Pati yung kanyang mga tauhan, dinamay nyo, pinakulong nyo hanggang nagsususukan na ron. Baka mamatay pa. Dahil there was a time when consciousness escaped the body of Atty. Laika. Madali sabi, nahimatay. Ayaw na mag-respond. Kaya natataranta sila humingi ng ambulansya. Pagkatapos ito ng mga tinamaan na magaling dyan sa kung bakit ambulansya lang, hindi nila pinapapasok. Pero yung ABS-CBN, pinapasok nila. Napapasok nila. Can you imagine that? Merong isang taong may sakit, injured, nagsususukan, nahimatay. Ayaw, hindi naman nagre-respond. Alam nila yon. Pagkatapos hindi pa nila pinapasok yung ambulansya. May private na ambulansya, merong ambulansya sila. Pero wala. Ang tagal, 1 oras. Mabuti hindi namatay. Kung namatay na ako, magkaniwala kayo. Magkakahalong balat sa tinulungan kung nangyari yun. Mabuti at hindi namatay. Pero, ganun pa man, nagagalit sila ngayon, Inday Sara, dahil mahanghang ang mga binitawan niyang salita. Ay sino naman ang hindi magagalit at magbumura kung kayo nandun sa loob at nakikita nyo nakahandusay, nakita nyo nagsususuka, nakita nyo hindi na umiimik. Bakit hindi kayo magagalit? Doon lang. The fact alone na gusto mong i-transfer yan ng hating gabi, abay, doon lang masama na eh. Meron ka na kagad masamang binabalak doon. Hindi po ba? Kaya ngayon, nung pumunta ko kay Laika, 2 araw, nung unang araw, ang tindi. Takot na takot siya. Pinakausap ko siya ng doktor. I'm so afraid, sabi niya. Bakit naman hindi ako matatakot? Nag-iisa lang ako, darating sila siyam doon. Bubuksan nila yung pinto. Walang kaabog-abog at gusto nila akong hilahin na. Dali na.
Malay ko ba, siyempre tatakot ako, babae ako. Kung ako'y gahasain along the way. Kung ako'y patayin doon, barilin na lang ako. Hindi ko alam yun, dahil nag-iisa nga ako eh. Ay, hindi ko ba? O kung kayo si Inday Sara, ano gagawin nyo? Eh talaga, kahit ako magmumula ko doon. Baka mas maraming PI ang tinanggap sa akin ng mga yan. Eh talaga magagalit ka eh. Ha? So, nung magsalita siya, matagal nang kinikim-kim sa kanyang kalooban, yung galit niya. She has been keeping that rage inside her. And it has to be released. And it was released furiously. Sa akin, hindi furiously. It was released magnificently. Kasi lumabas ang talagang damdamin niya. Yung mga tinatago niya, naggalit sa kanyang dibdib, ay nai-release niya. Alam mo, masisira ulo mo pag hindi mo inilabas yan eh. O subukan nyo, pag kayo galit sa tao, nakikita nyo, hindi nyo mailabas yung galit nyo. Ay talagang mabubwisit kayo, baka masilaan ka ng ulo dahil hindi mo mailabas eh. Kaya kailangan talaga i-release. O kaya yun, na-release. Pumutok yung bulkan. O kaya, katakot-takot. In a profanity-laden language, she ranted